Luksu sa ginapet ulang kaya makaburi tuing kalasi minduru kumangkani malagu kumurus imban. Yung kami ay magsabi tungkol sa Panginoon ay ang mga pinuno dito na parang ayaw sila tanggap dahil ang kanilang gusto sa lugar na ito talaga walang magsisimba. Nung pasukin natin ang Kimali, meron tayong kasunduan na edukasyon lang, walang relihiyon. Pero pagkatapos ng almost ng 3 years, nagkaroon talaga ng candidate for baptism dahil nakita ng mga, especially ng mga estudyante natin, ang pagkakaiba ng mayroong Jesus. So, they decided to be baptized dito sa baba. It would be ideal to have 5 to 10 years of groundwork in a certain native remote area like in Kimali to be able to establish friendship and gain their trust and get them ready for baptism. But despite of preventing these students, this never discouraged them to be baptized. It was 3 o'clock in the morning of Saturday when these students decidedly left their homes without their parents' knowledge and consent. They cautiously walked for at least 2 hours to reach the lowland just to proceed for the baptism. Umuwi sila doon sa Kimali na baptized na. Ikinagalit yun ng chieftain, ng leaders. So, sangayon sa kanilang kultura, ang sinumang maglabag sa kultura ay paparusahan at ang parusa ay pagpapangaw. Itatali yung mga paa nila sa isang horizontal na lag. Pagkatapos habang nakatali, kapag hindi pa isusuko yung halimbawa yung pananampalataya, hindi pa isusuko, itataas. Kaya tinatanong sila every an hour or two, isusuko muna o hindi pa. Pag hindi isusuko, ay ilalo pang itataas at pababayaan sila ng halos nakabaliktad ng mga 24 hours. So, gagawin nila yon sa ating mga baptized na mga estudyante. Yan ang mataas na parusa. Sabi namin sa mga kabataan, ay dandi, sabi ko, pangawakan natin. Kahit paanong mangyari. Buti lang siya malakas ng loob. Sabi niya, handa po tayo. Kahit paano pang ginawa ng aking tatay, kasi ang tatay niya, kapitan. Nakala ng ating paglaban. Sabi ko talaga, ito nang mabuti, kaya ganito ang katindi ang pagsubok sa atin. As the day of the punishment was fast approaching, Abar and the children courageously prepared to face that day. It never entered into their minds to surrender or recant their faith. They were never afraid to whatever will happen to them, even if they will face death. Unknowingly, God's intervention is on its way. Yung mga estudyante natin na baptized ay naroon sa bahay ni Abar, nagpipray sila doon. Binigyan kami ng letter dito, nagpadala sila na sure na po, napapangawin kami this coming Friday. Pakisama kami sa prayers ninyo. So dito sa ibaba, nagpray kami ng gano'n na lamang. Tapos naroon na sila sa kabilang bahay, sa bahay ni Abar, yun namang mga galit na mga matatandang mangyan nasa bahay ng chieftain. Tapos nakahanda na ang lahat, ang bagin, ang lahat, ang mga kahoy gagamitin naroon na. Isang tawag na lang hanggang sa ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Ginawa ng habang sila naghihintay doon, ang ating mga estudyante nagpipray sila, may dumating na isang matandang mangyan. Matandang mangyan na ang sabi ng ating ibang mga estudyante ay hindi pa nila nakikita yung sa Kimali. Na talagang pati ang bahag niya ay napakadumi. Pagkatapos dumaan siya doon sa may pintuan ng bahay ng chieftain na pupunta sana siya sa ilog. Ang intensyon ng matanda sa tingin nila ay papunta sa ilog. And then lumingon. Nung makalampas na siya, bumalik, lumingon at kinausap yung chieftain. At ang sabi lang ng matandang mangyan doon sa chieftain ay
sa salitang mangyan, huwag nyo silang paparusahan, wala silang kasalanan. And then, wala na ibang sinabi, tumuloy-tuloy na ng lakad yung matanda, at hinintay nila na bumalik, hindi na bumalik. At alam niyo ang nangyari, dahil matanda na yung mangyan na nagsalita sa kanila, ay natakot sila kasi mataas masyado ang respeto ng mga katutubo sa mga matatanda. Namatay na po yung issue ng pagpaparusa sa kanila, hindi sila pinarusahan. Natakot po kayo nung sinabi nila na papangawin kayo? Takot. Kasi narinig namin talaga ang Panginoon. Ganon din ang kanyang dinanas. Sila Pablo. Kaya sabi namin, handa kami mapapangaw. Dahil ito ay kaluban ng Panginoon ay. Siguro kung matakot, dun pa sa una, payag na sige, atras na kami. Pero hindi talaga kami nagurong. Nung sinabi nila na papangawin ka, ano naramdaman mo? Hindi po ako natakot. Bakit hindi ka natakot? Kasi kasama ang Panginoon. Ako'y naniniwala, kami naniniwala na yung mangyan na yon ay maaaring anghel na nagmukhang mangyan, o kung siya man ay totoong mangyan, paano niya nalaman ang issue sa Kimali gayong naroon siya galing sa kabundukan. So, ang pangyayaring yun ay lalo pang nagpasigla sa amin na lalo pa tayong magsumigla sa gawain ng Panginoon. Mission in the mountain areas can be tough. Hardships are inevitable. Missionaries not only go through steep trails of mountains, but also into steep trails of experiences. But the missionaries' hard-working efforts always pays off when natives accept Jesus as their personal savior. All the difficult experiences are worth it. There are still a lot of unpredictable trials, and it seems like they are endless, and it may be hopeless in the human eyes. But God has an intervening power to those who put their trust in Him.